Hi guys! Welcome back to my vlog and pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa pagpipills. Mga tanong guys sa Facebook page natin, dun sa inbox, and then dito rin sa comment section ng YouTube channel natin na bakit daw nagkagulo-gulo yung period nila after nag-take sila ng pills. O kaya naman, bakit lagi silang may spotting? Halimbawa, nag-mens na sila and then after 1 week, after 2 weeks, nag-mens na naman. And then, pag sa expected period nila, merong ulit mens. So, yun, tinatanong ko nga kung nag-pills kayo or nag-pills ka ba before or katatapos mo lang ba nag-pills, ganyan. And ayun nga, karamihan, yes ang sagot nila. So, effect talaga yan ng pills. Kasi guys, merong nag-request, eto siya. And ito nga ay yung tungkol sa bleeding ng pag after mag-pills, ang tawag doon ay withdrawal bleeding. Kasi ang withdrawal guys, ang kapag tinigil na natin yung pagpipills nga natin, ayun, nagkakawak, nagkaka-irregular na yung period natin. Bakit? So, number 1 na tanong, bakit nangyayari yan? So, effect talaga ng pills yan kasi nga pag bigla mong tinigil yan. And meron na rin pala akong video guys na halimbawa long term kang gumamit ng pills at pag tinigil mo na yan, meron ka talagang irregular mens. Yung iba, depende sa reaction ng katawan kasi natin eh. Yung iba, lagi na silang delayed o kaya hindi na sila nire-regla ng 2-3 months, ganyan. So, effect din ng pills yun kasi mahirap na namang bumalik yung mga normal hormones natin sa katawan. Remember, yung mga pills na yan is synthetic hormones. So, meaning fake na hormones. Pero pareho din yan ng mga hormones nga natin, yung mga estrogen, progesterone. Pareho yan sa hormones natin na natural hormone, kaso lang fake o kaya synthetic. So, isipin nyo nga rin guys, halimbawa kung yung fake or synthetic na hormones mai-endorse sa atin, and yung mga natural hormones natin, diba? So, parang hindi na sila makapag-function ng maigi. So, ayun. Kaya ang nangyayari guys, halimbawa nag-take ka ng pills ng 2-3 months, and then, pag tinigil mo na yan, nagkaka-spotting ka na, 3 times a month ka na nagkaka-period, sabi mo, pero spotting lang yun. Yun yung tinatawag na nilang withdrawal bleeding. O kaya naman yung iba naman, hindi na sila nagkakaregla ng ilang linggo, ilang buwan na. It takes 3 or more months para bumalik ulit yung normal cycle natin, para maibalik ulit yung mga alam mo yun, yung masanay ulit na mag-function ng normal or natural yung mga hormones natin, yung mga fertility hormones natin. Kasi nga, parang nasanay na nga sila na merong ibang hormones na nagpapatakbo sa cycle natin. So, okay, kung gumagamit ka ba ng pills, nag-o-ovulate ka ba? Isang tanong din yan. So, yan, hindi ka nag-o-ovulate kapag gumagamit ka ng pills kung accurate yung paggamit mo. Halimbawa, wala kang na-miss na pills, and then correct time. Dapat pare-parehong time ang pag-take ng pills, diba? So, hindi ka talaga niya mag-ovulate kasi ang pills nga, pipigilan niya yung ovary natin na mag-release ng itlog or mag-mature ng itlog. Kaya hindi tayo nag-ovulate. And then, halimbawa guys, okay, ito na yung mga katanungan nyo na, yes, nag-pills nga kayo dati o kaya pinag-pills kayo ng OB nyo ng 2 to 3 months, ganyan. And then, hindi na kayo nire-regla. Effect pa rin yun ng pills nyo na, ayun nga, ng pag-withdraw nyo ng pills. So, it takes time. It takes time talaga, mga 3 months, 4 months para ma-regulate or bumalik sa normal na naman yung pag-function ng mga natural hormones natin. Kaya nga ako guys,
I'm suffering endometriosis 14 years. Pero sa 14 years na yun, lagi akong nagpapacheck up. Of course, nurse ako. Hindi naman problema ang pagpapacheck up kasi nagtatrabaho ako sa ospital. So, libre din sa amin ang pagpapacheck up. So, regular talaga yung check up ko. Laging ina-advise ng OB ko, guys, ang pag-take ng pills. Pero never talaga akong nag-take ng pills. Kasi, parang, ayun, basta minamanage ko na lang yung endometriosis ko without taking any pills. Kasi alam ko, minsan, depende naman to guys depende sa reaction ng bawat katawan ng tao. Kasi madami ding nagpipills na halimbawa kapag tinigil na nila yung pills nila, mabubuntis sila agad, 'di ba? Madaming ganon. So, iba-iba. Pero meron nga ring iba nga na kapag tinigil na sila ng pills, tumigil na sila ng pagtitake, nagkaka-spotting na sila 2 beses, 3 beses sa isang buwan. Syempre, hindi na normal yun. Nagiging whack na yung period mo, nagiging irregular ka na. O kaya naman yung iba, laging delayed, 2 months, 3 months, wala pa silang period, ganyan. So, depende talaga yan sa reaction ng katawan natin. Kasi iba-iba naman yung katawan natin So, wag nyong i-compare yung sabi nyo, magpipills ako kasi yung kaibigan ko, nagpills siya, tapos nung tinigil niya yung pagpipills niya, nabuntis na agad. Gagawin ko rin yun, ganun. Hindi effect yan. Depende sa case nyo, depende sa reaction ng katawan nyo, case-to-case basis yan. So, sinasabi kong gayon, huwag nyong i-compare yung mga katawan nyo or cases nyo sa ibang ganun. Kasi, halimbawa, yung kaibigan mo, okay, maganda yung reaction ng katawan niya sa tinitake niyang pills. And then, ikaw naman, mag-take din ako ng Dayan, mag-take din ako ng Yasmin para pag itigil ko na, mabubuntis na ako agad. No. Kasi, depende talaga yan. So, alam ko naman, alam nyo na rin na nagaya nyo yung isang kaibigan nyo or isang ka-workmate nyo na mag-pills para mabuntis agad. And then, nagiging whack na yung period nyo, diba? So, madami ng ganyang na nagte-text sa akin. So, alam nyo na, diba? So, pero, I suggest na dapat mag-wait lang kayo kasi it takes 3 or more months para ma-regulate ulit yung cycle nyo. So, yun lang ang, continue pa rin yung fertility water natin o kaya naman yung ginger tea natin. Nakakatulong talaga yan. At least, mas mapabilis yung pag-regulate ng cycle nyo, yung period nyo. So, ano ang pinagkaiba ng withdrawal bleeding tsaka sa normal menstruation? Kapag sa withdrawal bleeding, guys, wala sa ayos. Halimbawa, nag-mens ka and normal naman 3 days yung mens mo o kaya 5 days o kaya 7 days. And then, sa kalagitnaan ng buwan o kaya after 2 weeks, nagka-spotting ka na naman. And then, before ka na naman mag-mens, nagkaka-spotting ka ulit. So, ganon. And ang kaibahan nga, dapat yung ang withdrawal bleeding talaga ng sa effect ng pills, mga spot-spotting lang ganon. And then yung mga brown discharge, ganyan. So, effect din talaga yan ng pills. Kasi nga, nare-regulate or nagko-compensate yung mga normal hormones natin para ma-regular ulit yung cycle natin. And kung normal naman or natural na mens mo, syempre alam mo naman na yung natural na mens mo. Halimbawa, kung dati ka talaga na 3 days, and then malakas, ganyan. So, alam mo na. And usually naman talaga, ang withdrawal bleeding na effect ng pills ay yung mga spot-spotting, mga brown discharge, mga ganun. And then, wala talaga yan sa cycle mo. And then, yung sa normal menstruation mo naman, alam mo naman na yung date. O halimbawa, kung 28 days cycle ka, diba? Or 30 days cycle ka. So, alam mo na yun, madidetermine mo yung pagkakaiba ng withdrawal bleeding at saka yung normal na menstruation mo. And then, isang tanong pa, halimbawa kung gumagamit ka ng pills, pwede ka pa rin bang mabuntis? Yes, pwede ka mabuntis kung hindi accurate or kung hindi mo ginagamit ng tama yung pagpipills mo. Halimbawa, ayun nga, dapat kung 8 PM ka magtitake ng pills, dapat everyday yan na magtitake ka ng pills, diba? Hanggang sa matapos mo yung isang banig. And then, merong silang sinasabing placebo pills, yung 7 days na yun na walang content na hormone. Yun yung placebo pills at
at doon sa placebo pills na yon, doon ka magkakaregla. And yung regla mo na rin na yun is hindi pa rin siya yung natural na regla mo. And yun nga, sa pills pa rin yung effect nyon. Kasi nagtitake ka ng pills so hindi ka nag-ovulate, hindi rin totoo yung regla mo na yun. Yung regla mo doon sa placebo period din ang tawag. Kasi pag gumamit ka na talaga kasi ng pills, accurate and then timely, hindi ka talaga mag-ovulate. Kasi pinipigilan nga ng pills na yan ang pag-release ng ovary natin ng matured egg o kaya yung kahit egg lang. So, yun, ang magsished lang talaga doon, ang mens na yun ay yung lining lang ng matres natin nakakapal. Kasi nga doon sa hormones ng pills, yung progesterone o kaya estrogen o kaya combination, yun yung magpapakapal sa lining ng matres natin. Kaya yun yung magsished na akala mo mens mo, pero hindi yung totoo na mens. Hindi ka nag-ovulate kung nagtitake ka ng pills. Okay? So, naiintindihan nyo na guys ang pagtitake ng pills. Okay? Kung regular yan at timely at correct na paggamit ng pills, hindi kayo nag-ovulate. Kasi yung regla niya, akala nyo na regla, yung lining lang ng matres yun na kumapal dahil doon sa tinitake natin na hormonal pills. Yung synthetic hormones na andun na content ng pills. Okay? So, yun lang. Thank you so much and sana naliwanagan kayo sa video na to. Kasi ang dami-dami talagang namumroblema sa cycle nila after nilang mag-take ng pills. So, yun. Thank you so much for watching. And pag hindi pa kayo nakaka-follow sa Facebook page natin, ito siya. We are selling vitamins para mabuntis. Yung complete fertility vitamins. And then OPK para matimingan yung exact ovulation natin, yung peak ng ovulation natin. And then, yung Gyne Essentials natin, yung complete set na yung mga castor oil, hot pack, and then meron na ring flannel clothes. Meron na yan sa set na yan. And yung mga pregnancy test po natin. So, yun lang. And kung paano umorder, i-message nyo lang ako dito sa Facebook page natin, sa business page pala natin. How to order, guys? You can chat me lang dito sa business page natin. And ito siya. And then, pa-follow pala ako, guys, sa new Facebook page ko. Ito siya. Dito po ako mag-uploads ng mga videos. Kasi madaming nagre-request na hindi daw sila makapanood dito sa YouTube. So, dito po ako nag-upload ng mga videos po natin. And, pa-follow na lang po, guys. Ito siya. And, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa YouTube channel ko, please subscribe, click the bell button, and click all para ma-update kayo agad every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye! Baby, that's soon!